3, 2, 1. Ready? Let's go! So for today's video, sasagot tayo ng mga most commonly asked question ng mga tao sa ating social media page. First question, anong masasabi mo sa mga tao na hindi naniniwala sa insurance? Sa mga taong hindi naniniwala sa insurance, no hard feelings kasi sometimes meron naman talaga tayong mga bagay na hindi talaga natin kayang paniwalaan. Lalong-lalo na pag hindi natin naiintindihan. Ask yourself, ba't di ka naniniwala sa insurance? Car insurance, meron tayo. Bakit sa life insurance, nagiging list priority or sometimes yun nga, hindi na natin pananiniwala, hindi natin iniisip. So para sa inyo na mga hindi naniniwala pagdating sa insurance, ito naman yung gusto kong sabihin sa inyo. Bakit ba nagkakaroon or nag-a-avail ng car insurance ang isang tao na bumili ng bagong sasakyan? Simple. Oo, hindi tayo bagong silang para kumuha ng insurance. Pero ano ba yung purpose? Bakit sila kumuha ng car insurance? Tsaka, maybe because pinoprotektahan nila yung ari-arian nila na kapag may nangyaring worst, pag may nangyaring masama, may mababalik. For example, halimbawa, yung sasakyan na aksidente, na total wreck, the insurance company will be replacing the car, not a brand new one, but depende sa market value ng sasakyan na na-damage. Yun yung reason. So baga, ikaw bilang may-ari ng sasakyan, nag-i-expect ka ng kapalit. Ayaw mo kasing mawawalan ka ng sasakyan. While in life insurance, hindi ibabalik yung buhay ng taong nawala. Nawala yung buhay ng life insured, pero yung mga buhay ng dependent, hindi madadamay, lalo na kung breadwinner ka. For example, ako bilang isang husband, ama, kumikita para sa pamilya, ayoko na sa pagkawala ko, pati yung buhay nila madadamay, maapektuhan. And life insurance is more than that. Hindi lang natin kailangan mamatay para lang magamit ito. Ngayon, syempre meron na tayong mga meron na tayong hospitalization benefit, meron na tayong investment na nakatie up dyan, meron din tayong critical illness benefit, meron din tayong total disability benefit. So marami ng benefit ang insurance ngayon. Hindi natin kailangan mamatay para magamit yan. Example, critical illness tsaka yung total disability benefit. Critical illness, if ever ako as insured person, ma-diagnose ako ng cancer and somehow I cannot work, I cannot provide an income para sa family ko, I have a certain amount na magagamit para hindi na maapektuhan yung savings namin mag-asawa. Magagamit ko for medication, magagamit ko for therapy. Meron akong certain amount na depende ko ano yung dineclare ko na pwede ko ma-withdraw sa insurance. For example naman, I'll be a disabled person. Hindi naman natin alam at hindi rin natin pinagdarasal kung kailan tayo pangyayarihan ng mga bagay na di natin inaasahan. Pero if in case na mangyari sa atin yon, I have a certain amount also to claim dun sa insurance ko. Again, hindi ko kailangan mamatay. Hindi natin kailangan mamatay para lang magamit yung insurance. Again, I am not saying na sa sinasabi ko maniniwala kayo, but hindi ko rin kailangan sabihin to see is to believe. Bakit? Kasi sometimes, pag nangyari yung bagay na hindi natin inaasahan at wala tayong insurance will not be available sa time na kailangan natin. Insurance kailangan nandyan na sa time na hindi natin kailangan. And that what makes us believe. Kumbaga, maniwala na tayo, maging ready na tayo sa pagkakaroon ng insurance. Kesa naman, kailanganin natin yung insurance. Kasi naniniwala na tayo kasi may nangyari na sa atin. So, yun lang naman. Thank you.